siguro ang amazing lang din sa panalo na yun is yung how we kept our composure sa endgame, no? Kasi New Zealand dumahabol-habol pa eh. You can see na yung quality rin talaga nila, yung si Corey Webster na talagang world class, and then yung outside chess nila talagang yung 18 threes in the game. Oo nga. Na parang naisip ko rin talaga na kung mababasa niyo yung story ako sa spin before the game, may napagit tayo doon na yung 3-point shooting would matter sa game, and yun na nga naging ano siya, naging big part siya ng game doon sa advancer member. Yes, and good thing naman yun nga, dahil nga sa composure ng Gilas, we were able to pull it off. Di ba nga 8-0 pa nga tayo, 8-0 start. Nag 0-8 start. Nagsimulang we were down. We were down 8-0. Dahil nga sa composure natin, first half nakadikit tayo. Imbis na naghahabol tayo all game long, we were right in the game. So yun, yung tingin ko another magnificent win sa Gilas, na talagang another accomplishment na nakatalo na naman tayo ng isang world rated team in New Zealand. Anyway, di pala naka-record yung kanina. Pero anyway, gusto ko lang ituloy. Sa mga, again, to our viewers, this is another Scribe Stand episode with me, Carlos Sacamos, and bagong guest natin. Pero yun nga, hindi natin narinig kanina, pero lumang guest na siya kasi dahil kasama ko siya sa Spin at sa Spin POV, Ruben Terrado. Brad, again, salamat sa pagdamay sa akin dito. Usually si Jonas, the other Terrado. Ngayon si Ruben Terrado ang palaging nabanggit ko nga, Brad, doon sa birthday greeting ko sa'yo. Pinakauna kong kaibigan sa Spurs writing. So yun, ni-recap mo na yung parang panalo ng Gilas against New Zealand, na how we came back, and historic rin ngayon kasi first win in ilan ba yun? 5 games? Sabi ng FIBA kasi this is their 4th or 5th ata Fifth meeting kasi dalawang FIBA Asia yun. FIBA World Cup qualifier, may isang FIBA Asia Cup ng Jakarta, tapos may isang World Olympic qualifying ng 2016 under Tab Baldwin. So 5th ito. Okay. So we were 0-4 prior to the match tonight. Okay. So kay Soto, Brad, anong masabi mo sa kanya? Medyo parang mas gumanda yung finishing niya, parang mas naging mature. Did you expect that kind of performance from Kaiju? Actually, mas impressed ako sa yung sa passing niya, yung 7 assists. 7 assists. Actually, yung more impressed. Kasi expected na yun na may points, may rebounds. Pero yung 7 assists, another improvement for Kai Soto, kasi expected na yun na pag dumami pa yung games niya sa Gilas, sa world stage, mababasa na siya na as a player who plays inside, as a medium range shot. Pero yung passing talaga, yun yung talagang pinakita niya na nag-improve na siya sa passing, and you can see rin yung syempre wala namang assist kung hindi kayo nagkakaamu yan. So you can see yung chemistry na ng team, yung pinapasahan niya. And may isa pa nga dun, I'm not sure may pasa rin siya sa kay Junmar. So nakita na natin yun nung OQT yung combo nila ni Junmar playing the 5 and Kai playing the 4. And talagang ganda nung kombinasyon na yun, na even though Kai is much taller than Junmar, siya yung 4, diba? But again, another proof na aside from yung improvement ni Kai, yun nga, yung he blends well na with his Gilas teammates. So yun, doon ako mas impressed yung 7 assists, 3 assists siya yung pa-triple-double, no? Grabe. Saka yun nga, nabanggit mo na yung parang Twin Towers sila ni Junmar. Nakakamangha na in this day and age na modern game na minsan wala nang big man si Coach Tim
nagta-triangle na, nagsasabay pa ng dalawang big man na usually hindi na ginagawa talaga ng mga team ngayon eh. So anong tingin mo na parang yung mga old school na ways na sistema na lineups, yun nga, Twin Towers na parang nag-work pa rin? Tingin mo na ka-catch off guard yung mga ibang teams na ganun? Oo, yun nga din yung maganda sa triangle, I think, no? Yung kasi may emphasis pa rin on the big man sa post. Kailangan pa rin may post game. And kasi parang sa triangle, yun nga, meron sa post, tapos may kakat na dalawa sa wing na parang may option to pass, may option to post, mga ganun. So welcome welcome development na parang in a way bumabalik yung guy sa post. Plus yun nga, ang dami na nating very versatile na yung bigs pa natin. I mean si Junmar nakakatira sa outside, even Kai. So nakakatuwa din talaga na may part ng Gilas pa rin na sa sistema na old school, but at the same time they embrace din yung new style of new style of point guard na matangkad like Scotty. So very versatile yung team natin eh. So yun nga, a mix of old school and yung the new way of playing, like yun nga, point guard na medyo matangkad. And yun, nakakatalo na tayo ng mga Brad, World Power, di ba? Yes. Latvia nung world number 6 ng OQT, tapos ngayon number 22. Anong tingin mo sa di ba, do you think the future is bright na talaga para sa atin? Oo, sobra kasi hindi pa nga tayo talaga kompleto eh. Napabanggit pa yung AJ Edo na injury. So Jamie Malonzo. So what more kung si AJ Edo nandun pa? Baka nga triple tower pwede eh, kung titignan mo eh. Kasi meron namang Japet din to be a back up, ganun. And again, kahit nga si Brownlee can play the 4, can play the 5 nga minsan pag sa PBA. And again, one thing yung gusto ko ring yung i-point out doon nga sa embracing the modern game nga is yung aspect na yun na pwede pa rin tayong matangkad. Ang dami na nating matatangkad ngayon eh. So hindi nagkukulang sa height in years, past years, decades ago. Laging problema yung height when we face China, when we face Korea. Laging yung problem eh, na maliit tayo. But now yung very versatile yung bigs natin eh, na can play the old school style of basketball plus can still play yung modern game. And biruin mo, I think in this game against New Zealand, dinominate natin sila sa inside points. Parang uli kong kita, basta 40 plus yun, 40 plus inside points. So biruin mo, the tables have turned. Dati problema natin yung height, pero ngayon spoiled tayo sa height eh. Pwede triple tower eh. Kung titignan mo, AJ Edo, sabi mong trip ni Coach Tim mag big lineup, tatlo sila. So, di ba? So, the sky is the limit nga. Sabi nga nila. Sa kabilang side naman, Brad, New Zealand. Siyempre, in fairness naman sa kanila, parang mas bata talaga sila ngayon. Parang hindi na to yung yung nakalaban natin dati. Although si Corey Webster, kita mo pa rin na parang medyo unstoppable pa rin siya. Diba? Siya yung kumakana talaga ever since, kahit nung past meetings natin, siya na yung gumagawa. Siya ngayon, siya pa rin talaga yung target man. Kung titingnan mo yung roster ng New Zealand dito sa window na to, iba to sa lineup nila nung World Cup. Parang ilan lang, 4 or 5 ang World Cup players na nandito. Tapos parang yung isa pa nilang top scorer ng World Cup, parang hindi pa nga masyadong gamit kanina eh. So
doubt din kasi talagang in transition sila, bago coach. So, tsaka marami silang young players, meron nga silang 17-year-old doon na I'll check kung naglaro, yung parang Goodman ata yun na 17 years old. So, but still, that doesn't change the fact na world number 22 sila and they have a deep roster and they were in the game. Humabol nga diba? They were in the game. Yun lang talaga third quarter na nag-turn ng tide dahil nga sa hustle plays, defense and yung home crowd. Pero other than that, kung kunwari baka sa neutral site tayo or nasa New Zealand, baka madali pa tayo dun kasi remember tayo talaga basketball sikat so number 1 sport, so yung tao ay nakatulong din talaga yung talagang para sa akin nakatulong yung home crowd natin kasi iba talaga yung energy, parang punong-puno talaga kanina ramdam mo yes, yung yung pakiramdam dun sa Mall of Asia Arena nakatulong talaga yung tsaka puno talaga puno. Sarap panoorin na puno yung yung maingay, malakas every block ni Brownlee, every 3-point shot, every dunk ni Kai Sotto, talagang engage yung mga fans. Okay. So yun, anong implications nito? Do we actually clinch the ticket to the Hindi pa we need to win against Hong Kong to formalize yung ating ticket sa FIBA Asia Cup. So that's on Sunday. So we need one more win. Na sana ngayon na nila makuha and definitely yung chances mataas dahil hindi naman ganun kalakasan, with all due respect to Hong Kong, hindi naman sila ganun kalakas like New Zealand. So this is actually yung crucial game ng window itong game na to against New Zealand kasi nga malakas-lakas yung kalaban. So that makes it not really easy, pwede mo sabing easy, but still with all due respect din sa Hong Kong, hindi sila ganun kalakasan like New Zealand. So yun, masarap ang tulog ng mga Pinoy basketball fans after this. Syempre pag lagi naman paggilas kahit madaling araw yung laro sa away game, di ba? Manalo matalo may talaga may nagre-react. Sa gilas talagang affected ang buong bayan. Lalo pa pag nanalo. National team So yun, papahinga na rin kami dahil after another one game lang pero parang nakapagod pa rin kahit one game lang. Kasi pag gilas talaga parang iba parang finals ang vibe Tama. Kasi nga one game crucial, so yun. Parang much is at stake. Basta sa bansa. Tsaka kahit si Coach Tim, sabi nga niya ang daming nag-good luck sa kanya may pressure yung game na to na naramdaman din niya na may pressure sa game na to dahil nga sa expectations kasi nga home game and New Zealand na malakas, so may pressure talaga. Aminado naman si Coach Tim. Parang bawal i-disappoint kasi live na nanonood yung mga malamang pamilya na or so yun, abangan natin ng pahinga muna ang Gilas ngayon tapos balik sila in the next 3 days on Sunday night, same time 7:30 PM sa Mall of Asia Arena. So again, let's support Gilas Pilipinas, our national team, at magko-cover po ulit kami. Maraming salamat po. This is another episode of Scribe Stand with the other Terrado. Brad, maraming salamat, Ruben Terrado. Thank you Carlo, and good luck sa'yo sa ating lahat. Oy, follow nyo, panoorin nyo, subscribe kayo sa YouTube channel niya. Mahabol na niya yung sports beat Hindi pa. Malapit na. Pero Ruben Sports, please follow. Ruben Terrado, YouTube. Pati na rin sa Facebook, X, Twitter. Sikat na ka na sa Twitter Hindi naman. Tsaka kahit sa Blue Sky, meron ako sa Blue Sky at Mastodon. Wala pa ako Ruben Sports. So tsaka syempre sa spin.ph, syempre yun istorya ang pinaka-main doon pala. Yun pala dapat ang istorya namin sa yun ang kailangang i-promote pala. Yung spin.ph, basahin niyo yung mga istorya namin para ma-inform kayo sa mga nangyayari. Hindi lang basketball yan sa lahat. At
sa football, lalo na yung football and other sports. You know? Salamat. Thank you po. Pahinga na kami. Ingat po kayo.